Maligayang pagdating sa Isip na Ligaw Horror, kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. At bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi po sa iyo, Miss Kate, at syempre sa lahat ng kaisip na laging gising sa ganitong oras. Saludo ako sa inyo. Ako po si Charlene, 28 taong gulang, arkitekto. Nakatira sa isang modernong kondo sa BGC. Minimalist, maaliwalas, puro puti at kahoy ang interior. Simple lang ang gusto ko sa buhay. Maayos, malinis, tahimik. Pero lahat yan nagbago nang kumuha ako ng isang maliit na bato mula sa sagada. Last year, nagpunta ako sa sagada mag-isa. Soul searching daw, sabi ng mga kaibigan ko. Gusto ko lang makalayo sa ingay ng lungsod, makalakad sa kabundukan at makakita ng ibang anyo ng mundo. Habang nag-hiking ako malapit sa hanging coffins, may napansin akong kakaibang bato. Maputi, makinis, parang perlas na gawa sa lupa. Hindi ko naman sinasadya, Miss Kate. Souvenir lang sana. Pang-display sa shelf sa tabi ng bonsai ko. Wala sa isip kong baka hindi bato lang ang dala ko pauwi. Pagbalik ko sa kondo sa BGC, ibinaba ko ang bato sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan ko ito. Bagay na bagay sa aesthetic ng bahay ko. Wala namang kakaiba nung una. Pero kinagabihan, pagising ko, wala na sa mesa yung bato. Hinanap ko sa buong unit at kung saan ko siya nakita, sa ibabaw ng unan ko. Inisip ko, baka ako lang may sala. Baka inilipat ko bago matulog. Pero nung sumunod na gabi, nasa loob na siya ng sapatos ko. Kinabukasan, habang nagtutoothbrush ako, may narinig akong tunog. Mahina. Parang may pumupukpok ng pait sa semento. Tiningnan ko ang orasan. 3 a.m. Miss Kate, kaisip, walang construction sa taas o sa baba ko. Yung unit ko, soundproof. Pero gabi-gabi, sa parehong oras, naririnig ko ang tunog. At hindi lang basta tunog. Ang hangin sa loob ng kondo ko, lumalamig. Lumipas ang isang linggo, nawalan ako ng gana sa trabaho. At isang umaga, habang naglalakad ako sa balcony ng unit ko sa 34th floor, nanikip ang dibdib ko. Bigla akong nilamon ng takot. Hindi sa tao, hindi sa baha, hindi rin sa apoy, kundi sa taas. At ako, na isang arkitektong bihasa sa matataas na gusali, biglang hindi makalapit sa gilid ng salamin. Boss J, Miss Kate, hindi ko pa alam noon, pero unti-unti kong naiintindihan
Hindi bato ang dinala ko. Isa itong lapida. At ang espiritu ng may-ari nito gusto nang maghukay muli. Hindi sa bundok, kundi sa gilid ng langit dito sa lungsod. Simula nung bumalik ako mula sa Gada, halos gabi-gabi ko nang naririnig ang tunog ng pait sa bato. Minsan mahina lang, parang sa malayo. Pero pag minsan, Boss J, Miss Kate, parang nasa mismong tabi ko. Araw-araw, lumilipat ang batong iyon sa ibang parte ng kondo. May isang umaga, nasa loob siya ng ref. Oo, sa gitna ng mga prutas, malamig, at meron pang tubig na tumutulo sa paligid nito. Parang pawis ng yelo. Hindi ko alam kung anong klaseng biro ng tadhana ito. Minimalist ang kondo ko. Walang ibang tao sa unit. Wala rin akong alagang hayop. Pero gabi-gabi, 3 a.m., nagmumula ang tunog sa sahig. Nag-record ako ng audio sa cellphone ko isang gabi at nang i-play ko kinabukasan, may narinig ako sa background. Isang matandang boses, halos hindi ko maunawaan. Parang hindi Filipino, hindi rin Italian, pero may mga salitang pamilyar. Ilocano? Kankanay? At ang mas kinilabutan ako, Miss Kate, yung boses ay parang sinasabing, iukit mo muli, gisingin mo ako. Nagpunta ako sa simbahan. Wala naman akong dalang bato. Pero habang nakaupo ako sa loob, tumunog ulit sa bag ko ang chisel tapping sound. Tinignan ko ang bag, binuksan, at nando na naman ang bato. Dinala ko ang bato sa lumang manlilikha ng lapida sa Maynila, si Mang Domeng. Pagkakita niya sa bato, agad siyang nanlaki ang mata. Iha, hindi ito basta bato. Hindi rin ito alahas. Isa itong panaklong. Huling piraso ng puntod. Kapag inalis yan, parang binuksan ang pinto ng isang silid na hindi dapat pasukin. Tinanong ko anong silid. Yung silid ng mga nawala ng pangalan. Yung hindi na pinagluluksa, mga kaluluwang hindi na maalala. Simula noon, hindi lang tunog ang narinig ko. May nilalang na akong nakikita. Maputi ang buhok, itim ang mata, nakadamit tradisyon. Hindi siya multo. Hindi rin duwende. Parang bantay ng libingan. At sabi ng kanyang bibig, kahit hindi gumagalaw, Ninakawan mo ako ng pahinga. Ibalik mo to sa akin. Hindi ko na matiis. Bumalik ako sa Sagada. Gamit ang mga litrato ng bato,
Tinanong ko ang ilang lokal kung may alam sila sa pinanggalingan nito. Pero karamihan umiiling lang. Yung iba tumatahimik. Yung isa nilapitan ko at mahina lang ang sinabi. Hindi yan souvenir, miss. Isa yung marker. Isa yung lapida. Dinala ko ng matandang babae, si Lola Benita, sa isang lumang daan malapit sa hanging coffins. Hindi siya nagsasalita sa buong lakad namin. At nang marating namin ang isang parang terasa ng mga bato, itinuro niya ang isang patag na lugar na parang kulang ng isang piraso. Diyan mo kinuha ang bato, di ba? Oo, sagot ko, halos hindi makalunok. Ang pangalan niya ay Apong Lakay. Isa siya sa mga huling ukit tattoo ng aming bayan. Iginagalang, hindi dapat kinagalaw ang kanyang himlayan. Lumingon ako sa lugar kung saan ko nga kinuha ang bato. At doon ko lang napansin, may mga ukit pala sa lupa. Baybayin, simbolo, at sa gitna nito, isang sira. Parang kulang nga ng isa. Ang hawak kong bato. Pag-uwi ko ng Maynila, hindi na ako makatulog. Ang kondo ko, dating parang sanktuaryo. Ngayon, parang simbahan ng patay. May tunog ng chisel sa kisame, sa sahig, sa dingding, minsan sabay-sabay. At isang gabi, habang nakatayo ako sa balcony, naramdaman kong parang may gustong magtulak sa akin pababa. Pero walang tao ron. Wala, maliban sa batong nakapatong sa mesa sa likod ko. Miss Kate, hindi lang ito multo. Hindi ito simpleng kaluluwang ligaw. Ito ay mandirigmang ginising ko. Isang ukit na naputol, isang katawang hindi nabigyan ng tamang pahinga. At ngayon, gusto niyang ituloy ang kanyang paghuhukay dito sa lungsod. Miss Kate, gusto kong sabihin na kaya ko pa, na matibay ako. Pero sa totoo lang, simula nang bumalik ako galing sa gada, parang may bitbit na akong kabaong. Hindi lang sa balikat, hindi lang sa dibdib, kundi sa panaginip ko mismo. Gabi-gabi, pare-pareho ang panaginip. Nasa loob daw ako ng isang kuweba. Hindi ako makagalaw. Nakahiga ako sa isang batong mesa. Sa paligid ko, may mga aninong may tattoo sa muka at braso. Parang matatanda mula sa kabundukan. At sa harap ko, siya, si Apong Lakay. Maputi ang buhok, mahaba ang balbas, at sa mga mata niya, may lungkot na galit. May hawak siyang paet at martilyo. At habang hindi ako makagalaw, dahan-dahan niyang inukit ang dibdib ko. Hindi ako nasasaktan, pero naririnig ko ang tunog ng bato. Ang katawan ko daw ay ginagawang lapida. Ang kondo, altar. At ang kaluluwa ko, pambayad sa pagkakamali kong kinuha ang sa kanya.
Pagkagising ko, tumatakbo na ako sa banyo, sumusuka. Minsan may buhangin akong idinudura. Minsan may butil ng puting bato sa gilagid ko. At minsan may ukit sa balat ko na hindi ko maalala kung kailan nagkaroon. Pumunta ako sa isang kilalang paranormal investigator. Pinatingnan ko ang kondo ko. Pagkapasok niya, agad siyang umalis. Isa lang ang sinabi niya. Hindi mo lang siya dinala. Pinatira mo siya. At ngayon, gusto ka niyang kasama habang buhay. Miss Kate, makaisip, ito na ang desisyon ko. Ibabalik ko ang bato. Ibabaon ko kung saan ko ito kinuha. Pero bago yon, kailangan ko muna siyang tanungin kung papayag siyang payapain. Dahil kung hindi, baka ako ang kailangang iukit. Bumalik ako sa Sagada, mag-isa, sa huling pagkakataon. Bitbit ko ang bato sa loob ng isang kahon. Hindi ko ito inipit sa bag. Hindi ko nilagyan ng tela. Bukas ito para makahinga, para marinig niya ang pag-uwi. Araw ng Sabado, walang katao-tao sa lugar ng hanging coffins. Sa lugar na tinuro ni Lola Benita, nakita kong may bagong ukit na paligid. Parang may gumuguhit muli ng lapida. Inilabas ko ang bato, nilapag ko sa lupa, at buong lakas ng loob kong sinabi, "Hindi ko alam ang pangalan mo, Apong Laki, pero heto ang bato mo. Pasensya na po, hindi ko alam na kapayapaan mo ang nakuha ko." Tahimik ang paligid, walang ibon, walang dahon, parang huminto ang lahat. At sa harap ko, unti-unting umangat ang alikabok sa bato. Hindi hangin, hindi alon, parang hinihigop papasok sa ilalim. Maya-maya, naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Parang may tinanggal sa likod ko, sa baga ko, sa mismong kaluluwa ko. Paglingon ko, wala na ang bato, wala na rin ang mga ukit. Parang hindi ako nanggaling doon. Pagbalik ko sa BGC, unang gabi kong walang narinig na tunog, walang chisel, walang boses. Ang kondo ko, malamig pa rin, pero hindi na malamig na parang libingan. At sa loob ng isang linggo, unti-unting bumalik ang normal. Wala nang nawawalang gamit, wala nang gumagalaw na bato, wala na siya. Pero Miss Kate, may natutunan ako. Hindi lahat ng bagay ay dapat iuwi. Hindi lahat ng tahimik ay bakante. Minsan, ang pinakamagagandang souvenir ay hindi dapat hawakan. More power sa iyo, Miss Kate, at sa lahat ng kaisip na patuloy na nakikinig. Ako po si Charlene, 28 years old, arkitektong minsan nagkamaling mangolekta ng bato at muntik na ring maging kabahagi ng mga inukit sa gilid ng bangin. Magandang gabi. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na.
At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.